sa lahat. Tayo po ay nag-celebrate ng Mother's Day sa linggong ito. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day. At ganun din po, ihanda po natin ang ating sarili sa ating gagawing pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Kahit kami ay magkalayo-layo, ay nasasagawa pa rin namin ang aming pag-aaral, sama-samang pag-aaral ng iyong salita. Sa gayon ay manatiling malakas ang aming pananalig sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami sa mga kasalanan na aming magawa. Kami po yung linisin dakilang Diyos upang kami maging karapat-dapat sa iyong banal na presensya. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming bansa kung saan ay nagdaranas ng pagkakulong sa kanya-kanyang bahay at parang walang kalayaan. Dalangin namin dakilang Diyos na matapos na ang salot na ito, kung sa gayon kami po ay kabalik sa dati naming pamumuhay. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming mga pinuno na sila po ay pagkaluban niyo ng karunungan upang maunawaan nila ang tunay na kalagayan sa mundong ito. Na ang lahat ng ekonomiya ng mga bansa ay kanya-kanyang nagbugsakan at ganoon din po ang mga negosyo ay mga nagsasara. Dalangin namin dakilang Diyos na kami po ay inyong sakluluhan sa panahon ito, sapagkat hindi namin alam kung paano kami gagalaw sa mundong ito na pinaghaharian ng takot. Kaya dakilang Diyos, tulungan mo kami. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin na manatiling tapat sa iyo hanggang wakas. Panginoon, Banal na Espiritu Santo, tulungan mo kami na magkaroon ng bukas na isip at ng puso upang kami mapaunawa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maski dito sa atin ay nababanggit yung the new normal. Isang una ko napakinggan ay si Senador Manny Pacquiao na parang siya yata yung mag-utor ng new normal. Maging sa ibang bansa ay ganoon din. At marami sa ibang mga bansa ang nagsasabi na hindi na tayo babalik doon sa dati natin normal na pamumuhay. Pero sa aking pagdili-dili, ang normal na pamumuhay ay yung naaayon sa design na ginawa ng Panginoon. At pag hindi ayon sa design sa ginawa ng Panginoon, hindi ito normal. Hindi ko masabi kung ito ba ay abnormal o above-normal o kung ano man. Pero hindi ito katulad o kamukha ng itinagda ng Panginoon. Kung ating babalikan ang Daniel chapter 7 verse 25, ay nakalagay doon na sisikapin talagang baguhin yung order. Itong new normal na ito, wala itong pinag-iba doon sa New World
order. Wala itong pinag-iba doon. Ngayon, pag ating tiningnan yung panahon ng unang mag-asawa, si Eva at si Adan, normal yung kanilang pamumuhay noon. Hindi nila kailangan magtanim para mabuhay sapagkat ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya lang, nang sila'y magkasala, nagkaroon ng abnormality yung paraan ng pamumuhay. At naging mahirap ngayon mamuhay. At kung ating titingnan ay ang talagang normal yung sa Panginoon at hindi normal yung kagagawan lang ng kalaban ng Panginoon. Alam naman natin na kaya nagkaganon yun ay sapagkat nahulog sila sa bitag ng dyablo. So yun po yung ating mga bagay patungkol sa normal na pamumuhay. Sa aklat ng Revelation, chapter 13, verse 16 to 18, sabi rito, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand and on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. So, ito yung tinatawag na number of the beast. So, yung man dito ay yung kumakatawan doon sa beast, sa halimaw. Ngayon, may mga nag-aral na pinilit nila, maraming sinabi nila, siniro daw yun, pinilit nilang pigain na maging 666 si Nero, sa mga Roman Empire. Pero, mapapansin po natin na itong beast na ito yung kalaban ni Jesus. Itong beast na ito yung halimbawa na kalaban ni Jesus. Na pag ating tinignan ito sa chapter 16, ito yung tinawag nila na Great Babylon. Chapter 17, Mystery Babylon the Great. So, ito rin yung halimbawa na yun. At tinawag na kanyang number ay 666. Kung ito ay nagpapanggap, alam naman natin na ang kalaban ng Panginoong Hesukristo ay Antikristo at nagpapanggap ito na Kristo, ay sa isang grupo po, sa isang institusyon, mayroong tinatawag na Vicaros Pelei Dei. Yung po ay Latin words. At may mga katumbas yan na number yung bawat letra. Natatandaan ko noon, nung ako'y nag-aaral ng elementary, ay yung D, 500, yung L, 50, yung C, ay 100. Natatandaan ko yun eh. 500, 50, 100. So, kaya meron tayong nakasulat dito sa whiteboard na kung saan ay kinuha ko yung mga number na equivalent nitong bawat letra. Sa Vicarious, yung V, 5, yung I, 1, yung C,
100, yung A, 0, yung R, 0, yung I, 1, yung U, 5, at yung S ay 0. Pag tinutan mo yan, 112 lahat. Pag ilan mo yun, 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5 equals 112. Tapos yung pili yung F ay 0, yung 1 ay yung I, 1, yung L, 15, at yung 1, I, 1. So pag tinutal mo yan, 53 lahat. 53 lahat. Ganon yun yung DA, yung D 500, yung E 0, yung I 1, 501 ang total. Pag ilan mo yung lahat ng total, ang kakalabasan niyan, 666. 666. So, parang may may pagkahawig, 666. Alam ba niyo kung ano ibig sabihin ng Vicarious Perii Dei? Vicar of the Son of God, o Vicar of Christ. Yung tao na itinuturing na representative ni Christ dito sa daigdig. Ngayon, sino yun? Unang-una, ang Pope. Ang tawag nila doon ay Vicar of Christ. Ngayon, maliban sa Vatican, meron pang mga tao nagpapanggap na sila daw ang Kristo. So, posible din sila yun. Kasi nagpapanggap na Kristo. So, doon po makita natin na hindi lang, kung ating titingnan, hindi lang yan nakatuon doon sa Pope, kundi sa lahat ng mga tao, pinuno ng isang pananampalataya na nagpapanggap na representante ng Panginoong Hesus dito sa daigdig. Iyon po yung 666. So, posible na meron tayong local dito sa ating si Kibuloy. Posibleng yun din ang taglay din niya yung katangian ng isang 666. Sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Mga Hari, ay ilang beses din inulit yung 666 at yun ay tumutukoy sa kaharian ni Solomon. Meron siyang 666 na talento ng ginto. At yung mga dekorasyon niya doon sa kanyang hagdanan ay tumutukoy din sa 666. Sa makatuwid baga, itong 666 na ito ay may karangyaan, kayamanan. May kapangyarihang politikal. So, mayaman at may kapangyarihang politikal. Meron ba ang Pope nun? Meron. Meron sila. Powerful nga sila sa lahat ng ano eh. Si Kibuloy ba meron nun? Meron. Siya lang nga ang may sariling jet dito sa buong Pilipinas ng mga pastor eh. Siya lang. So, mayaman si Kibuloy. Nagpapagawa siya ng mas malaking parang Coliseum sa Davao. Higit na mas malaki kaysa sa Philippine Arena. Ang Philippine Arena ay may kapasidad na 55,000, pero yung pinapagawa ni Kibuloy ngayon, 70,000 ang seating capacity. So meron din siyang power, meron din siyang kayamanan. So yun po yung katangian ng nagtataglay ng numero 666. Tao na nagpapanggap na Kristo dito sa daigdig.
Ngayon, since ito'y sinabi niya na kailangan magkaroon ng tatak. Kailangan magkaroon ng tatak. Kung papaano ang mga anak ng Diyos ay may tatak, yung mga anak ng Diablo meron din tatak. Pare-pareho lang may tatak. Ngayon dito, papapansin natin sa aklat ng Revelation din na ang tatak ng anak ng Diyos nasa noo. Sinabi rin yun, nasa noo. So dito, nasa noo rin yung tatak. Pero dito, may nakalagay na meron din sa kamay. Pero doon sa anak ng Diyos, hindi nakalagay na meron din tatak sa kamay. Pero dito, forehead or kamay. Noo o kamay. At dito, ay dito natin makikita yung tinatawag niya New World Order. New Normal. Nasabi rito, no one can buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. So, panibago itong order. Panibagong order. Ngayon, itong order na ito, pag ating pinag-aralan niya, kahit doon sa very ancient time, palagi itong kaugnay ng economy. Pansinin po ninyo, ano nung una? Barter. Nung binago, ano ang kasunod na pagbago nun? Tinitimbang na pilat at saka ginto. Nung una kasi, pupunta ka doon, kailangan mo ng isda, meron kang gulay, dahil may gulay mo doon, kumalit mo sa isda. So, ganoon yun nung kauna-unahan. Sumunod doon, ay ginamit na nila yung precious metal na silver at saka gold. So, yun yung unang pagbabago. Kaugnay ng ekonomiya, kaugnay ng pagbili at pagbibili, pagbebenta. Kung ating titingnan, mayroon pa rin ibang mga naganap ang pagbabago kasunod doon. Nung nabibigatan na sila sa, halimbawa, ikaw ay bibili, maraming bibilihin, and marami mong ginto ang dala, at mahirap. So, ito ay, nag-isip sila ng katumbas ng ginto, at yun ay ang papel. Natandaan ko noon ay bihira lamang ang papel na pera noong araw, puro coin. Naabot ko yun 1 cent, 5 cents. Ang baon ko talaga noon ay 3 cents 3 sentimos ang baon ko. Pero malalaki. Malalaki yung sentimos noon. Malaki pa sa ano ngayon. Parang malaki pa sa piso ngayon na bago. Malaki pa dyan. So, gano'n nung araw. Nabago yun. Naging paper, naging papel yung mga pera. At ngayon, kunti na lamang yung coin. Kunti na lang yung coin. Ngayon, sa ikagaganda ng kagiginhawa ng pagninegosyo, yung papel, kasi kung minsan maraming papel mong dala, mahuhold up ka, ginawa nilang cheque. Ginawa nilang cheque. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung cheque. At sa katagalan, para mas mabilis yung transaksyon, ginawa nilang ATM, mga cards, ginawa nilang gano'n. So, pag ating tinignan, yung plano sa New World Order ngayon
ay hindi na siya gagamit ng cash. Sa China, gano'n na ngayon. Walang bit-bit na cash ang mga tao. Lahat cellphone ang dala. Pag bibili ka ng gulay, tatapat mo ka ng cellphone mo, yun ang bayad mo. So gano'n sa China ngayon. Hindi na kailangan ng cash. Naisip-isip ko, noong ancient time, walang cash. So hindi nakakatakot na magkaroon ng cashless society. Kasi bumalik lang doon sa dati. Ang problema lang, pagkakaiba noon at saka ngayon, sa China, monitor lahat ng mga tao nakasali doon sa panibagong order. Kahit saan pumunta. At mapapansin natin na sa buong mundo ay gusto na nilang ipatupad yung mandatory vaccination. At yan ay pagkukondisyon ng isipan ng tao na sundin sila. At dito po, makikita natin na talagang may mga pagbabago. At ang tawag nila dito ay New Normal o New World Order. So, sa mundong ito, pabago-bago talaga ang takbo ng panahon ng buhay. Ang pinaka-sentro ng pagbabago ay ang ekonomiya. Yun yung pinaka-sentro ng pagbabago. Ngayon, kung inyong napakinggan, merong inilalakad ngayon na ID 2020. Kung inyong napakinggan na sa mga balita, merong sinasabing ID 2020 at yan ay isang uri ng vaccine, ID 2020. Na yun ang gagamitin para ikaw ay mamonitor at para yun na rin ang gagamitin mo pambili ng mga bagay-bagay na gusto mo bilhin, yung ID 2020. So talagang pag ating titingnan, mukhang palapit ng palapit dito na talaga yung nangyayari sa ating panahon. Mukhang kamukha na nung nandito sa Biblia. Hindi natin alam kung ito na nga yun, pero mayroong pagkakahawig. Mayroong pagkakahawig. May balita pa nga na hindi ka makakapag-renew ng iyong driver's license pag hindi ka nagpabaksin. meron ako nabasa. Hindi ko matandaan kung sa Sweden yun. Hindi. Actually sa Amerika, parang in-enforce yung dati. Matagal na, mga 10 years ago, may in-enforce na vaccine doon. Hindi lang na-enforce kasi nag-reject ang mga tao. Hindi nila tinanggap yung vaccine yun. Ngayon sa Sweden, Sweden na tayo nabasa ko, na sabi niya, hindi siya nagpabaksin. Yung iba niyang mga kaklase nagpabaksin. Ngayon, dahil alam nilang hindi siya nagpabaksin, ay ayaw lumapit ng mga nakabaksin sa kanya. Ay tinanong bakit? Baka sila mahawa. Ang assumption, pag wala kang baksin, carrier ka ng virus. Yun ang assumption. So, doon ay makita natin na ibang klaseng pagbabago yung talagang magaganap. Ngayon sabi noong walang vaccine, bakit takot kang lumapit sa akin? Ano ang purpose ng vaccine mo? Ang purpose para hindi ka mahawak o bakit takot ka? So hindi ka pala naniniwala doon sa vaccine mo. Takot ka pa rin. So mga kapatid, may mga ganong posibleng mangyari
sa darating na mga araw. Tulad pag nailapat na yung ID 2020. Ngayon, ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi 1992 pa, nabasa ko na yung tinatawag na Agenda 21 ng United Nations. At malaki ang kaugnayan dito no. Kasi doon ay ilalakad nila yung depopulation ng daigdig para kumunti yung tao sa daigdig. At halos gano'n na rin yung nangyayari sa ating panahon. Ngayon, mapansin natin na mayroong dalawang tanyag na lalaki na ito yung ginagamit para ipalaganap itong ID 2020 na ito. Ito ay si Bill Gates at saka si Mark Elliott Zuckerberg. Kung baga, ang mag-prescribe ng gamot sa lahat ng tao, hindi doktor, IT. Panibagong normal ngayon yan. At iisa ang sakit ng tao. Iisa ang magiging sakit ng tao at iisa rin ang gamot. So, ganun yung mangyayari. May napakinggan pa ako na pag naturukan ka na noon at may asawa ka, huwag muna kayo mag-sex kasi baka magkaanak kayo ng monster. Kaya sabi ni Pastor Chuck Baldwin, ni Charles Lawson, yung pastor yun, sabi mo, pag dumating yung panahon yun, hindi ako magpapa-injection. Kahit papigilan na nila ako sa pagpapastor, hindi ako magpapa-inject. So yun yung mga suggestion nila. Ngayon, since na ito ay new normal, mga kapatid, ang tawag ko dyan ay abnormal. Personal kong tawag dyan, abnormal. Kasi, ang normal, yung plano ng Diyos. Kung tutuusin, ang normal talaga ay nung hindi pa nagkakasala si Eva at saka si Adan. Ngayon, ang Diyos nagplano. Pag binasa natin ang buong aklat ng Efeso, meron dong tinatawag na mystery na inireveal kay Paul. At yung mystery na yon ay maliwanag na ang tinutukoy ay yung mababasa natin sa aklat ng Efeso chapter 2, lalong-lalo na sa verse 15. Ganito yung sinasabi. Having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace, and that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting death the enmity. Putting to death the enmity. So, dito ay may nakaplano din ang Diyos na tila panibago, normal. Panibagong normal. So para bang kung ano yung plano ng Diyos ang lumalabas, parang inuunahan lang ng kalaban ng Diyos. Dito, yung normal na naging abnormal because of sin, ay gusto ng Diyos ibalik ulit doon sa normal, na kung saan ang lahat ay pinaghaharian ng Diyos.
Sa panahon kasi ngayon, ang totoong naghahari sa daigdig ay ang diablo. At babasa natin yan sa 1 John chapter 5 verse 19. Ang hari dito ay ang diablo. Sa ayaw natin sa gusto. Kaya ganito nga ang nangyayari sa atin. Alam ba ninyo na kahit anong gawing pagsisikap ng tao, hindi na maibabalik ng tao yung nawala. Nasira ang ating hangin, nasira ang ating klima, nasira ang ating tubig, nasira ang mga pagkain. Hindi natin kayang ibalik yun kahit anong klaseng chemical ang ating gawin. Maganda pa rin talaga yung natural. Kaya nga, ang iba bumabalik sa organic. Chicken, organic. Pork, organic. Egg. Kaya lang, ang tao sadyang madaya, doon sa Baras, doon sa may Paupawan, mayroon doon poultry, na may pinapainom sila doon sa manok para maglabas ng itlog na mukhang organic. Kahit hindi organic. So, ganoon yung sitwasyon natin ngayon. Lahat ay pandaraya. So, ang Diyos mismo ay nagplano ng panibago. Na ang tao nagkalat dahilan sa kasalanan, subalit gustong i-unite ulit ng Diyos sa Kanya. Yun yung mystery. Jew at saka Gentile ay magiging isa sa Kanya. Magiging isang body sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At dito ay sinabi sa verse 19, "Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizen with the saints and members of the household of God." So mga kapatid, yun yung gusto ng Panginoon, ng mga taong Kanyang nilikha ay maging isa sa Kanya. Pero ang kalaban ng Panginoon, gusto rin niyang maging isa sa Kanya ang mga tao. Pero mga kapatid, pag binalikan natin ang Revelation, yung mga naunang talata doon sa aking pinasa, nakalagay doon, na papasambahin nitong halimaw na ito doon sa imahen yung mga tao. At yung mga tao naman ay sasamba maliban doon sa mga tao may tatak ng Diyos. Kaya lang, yung mga hindi sasamba, papatayin. May natatandaan pa kayo sa lumang tipan na gano'n? Sinulat ni Daniel. Una, si Meshach, Shadrach, at Abednego. Pwersado silang pinapasamba sa rebulto. Si Daniel, natapon sa kulungan ng leon kasi sumuway si Daniel doon sa kautusan ng hari na kailangan doon sa Diyos-Diyosan magdasal. Yung tatlo naman, dapat doon sumamba. Hindi sila sumamba. Sa panahon natin ngayon, marami ang magkukompromise. Bakit? Sapagkat maraming mga mananampalataya ang hindi talaga lubos na nakakaunawa ng katotohanan. Personally, hindi ako magpapa-inject doon sa mandatory. Maski hindi pa ako makapag-renew ng aking decision. Kaya bibili na nagpaplano na nga ako na ang bike na may cambio. At magbabike na lang ako kung hindi na ako makapag-drive.
So yun mga kapatid, yung makikita natin. Ngayon, ano ang requirements? Para mapatupad ng Panginoon, una, padala niya yung ultimate sacrifice. At pag natapos yun, kailangan manalig ang tao doon sa ultimate sacrifice sa Panginoong Yesus. So kailangan magsisi, kailangan magpakumbaba, kailangan magpasako, kailangan sumunod doon sa kalooban ng Panginoong Yesus. Ang tawag po kasi doon, faith, doon sa pagpapakumbaba, pagpapasako, pagsunod, ang tawag doon ay faith. So mga kapatid, lahat ng mga taong may faith, ang tawag po sa Filipos 3:20 ay citizens of heaven, mamamayan ng langit. Dito sa daigdig na ito, aalis tayo. Yung po yung katotohanan doon. Aalis tayo sa daigdig na ito sapagkat hindi ito ang ating totoong tirahan, kundi langit. So yun yung ating magiging new normal. Pagdating natin doon sa new normal na plano ng Panginoon, wala nang magkakasakit. Wala nang magugutom. Lahat ay masaya. Pansinin po ninyo kung ano ang plano itong COVID na ito. May kaugnayan sa sakit. Ang lockdown, ang plano talaga ng 18 months. Pero papayagan na maalis yung lockdown kasi nakikinig sa mga scientist at doktor sa American. Sabi nila, pag ang tao in-isolate mo, may stress, hihina ang immune system. Pag tinanggal ang lockdown, lalabas, mahina ang kanyang immune system, madali siya makakasagap ng sakit. So magkakaroon ng second wave, lockdown. Hanggang sa maabot yung 18 months. So, may kaugnayan sa sakit. Pagdating doon sa new normal na itinagda ng Panginoon, wala nang magkakasakit. Tingnan niyo kung gaano kagaling ang Antikristo. Kaya sabi nga, nagpapanggap ang Antikristo na Kristo. So mga kapatid, ang requirement ng Diyos, simple, hindi quarantine, hindi face mask, hindi lockdown, kundi humility, submission, and obedience. Para ka maging kasapi doon. So mga kapatid, yung pong tinatawag na new normal ay tuloy-tuloy na nagbabago. Simula kay Adan, patungo sa buhay na walang hanggan. Pero, ang kalaban ng Diyos, naggagawa sila ng counterfeit. At yun po, ay parang sila ay nagtatagumpay. So, babalik ulit tayo doon sa hindi na kailangan ang pera. Hindi na kailangan ang ginto. Hindi na kailangan ang pilak. Sapagkat lahat ay provided na ni God. So yun po yung mas magandang new normal. Ngayon, paano po natin ito
maliliwanagan ng gusto. Sa ating panahon, sa ating konteksto, ay tinatakot tayo sa pamamagitan ng virus na tinatawag na COVID-19. Pero sabi ng mga scientifico at mga doktor, yan din yung dating coronavirus simula pa noong 1920, 1918. Eksakto yung Spanish flu. Yun na rin yun. Bakit nagkaroon ng Spanish flu noon? Noon nag-umpisa na gamitin yung radio wave na apektuhan ang immune system ng tao. Ngayon, yun din po, mas malakas na radiation. Kaya mapapansin natin, lahat ng bansa na tad-tad anong tawag doon? Yung katulad nung nandiyan sa bubong dyan? Satellite. May tawag doon eh. Mga cell site. May radiation daw yan eh. Pag mga bansa na marami, Spain, Italy, Europe, Germany, Amerika, doon mas maraming mahihina ang immune system. Doon mas maraming nagkakasakit. Kaya nga, sabi ng isang doktor sa Australia, yung pinakinggan kong doktor doon ay 93 years old na, babae, ang lakas. Sabi niya, huwag kayong maglalagay sa bulsa ng cellphone. Naapektuhan niyan ang katawan ng tao. So itong virus na ito ay dati ng virus. Sabi nga ni Dr. Shiva Ayadurai, sa katawan ng tao ay mayroong 80 trillion na viruses. Ngayon, yung viruses ba ay kailangan ng katawan ng tao? Napakinggan ko naman sa isa pang doktor ng Army sa Amerika. Sabi niya, talagang kailangan ng virus doon sa katawan natin. Pero kailangan ng taga-regulate para hindi mag-overreact sa katawan natin. Kailangan ng magre-regulate. At ang magre-regulate ay yung immune system. Sa ayaw natin sa gusto, maraming virus sa atin. Naalala ko nung kami ay, ewan ko kung anak, bata na si Jonathan nun, yung kapatid ko nagkasakit ng TB. Eh di sa takot namin, nagpunta lahat kami sa lung center, nagpatingin kami. Lahat ng kasama sa bahay. Kami lahat, pati si mga kapatid ni Luli, lahat kami ay sinabihang may TB. So lahat kami ay nalungkot at parang pakiramdam ko nagkasakit ako. Ngayon, nagpunta ako kay Dr. Pini. Sabi ko, Doktor, anong gamot ang kailangan kong inumin? Kasi may TB raw kami. Ay, sabi ni Dr. Pini, lahat ng tao may bakterya ng TB. Pag ikaw ay in-examine, meron ka talagang bakterya ng TB. Ano yung dapat mong gawin? Sabi sa akin, bumili ka ng mga pagkain masustansya. Yun yung panlaban sa bakterya ng TB. Maski ako, sabi niya, meron ako bakterya ng TB. Kailangan lang palakasin yung katawan. Walang pinag-iba
doon sa pagpapalakas ng immune system. So mga kapatid, yun ang dapat natin malaman. Dahil ginagamit yan para maisaganap nila yung kanilang planong new normal, new world order. Hindi ko alam kung pagdating noong mandatory vaccine, magpapabaksin kayo. Pero hindi ko sasabihin kung huwag kayo magpapabaksin. Pero ako, hindi ako magpapabaksin. Katulad ng sinabi ni Pastor Charles Baldwin, ni Pastor Charles Lawson sa Amerika. Si Charles Lawson, Bible Buff yun eh. Si Baldwin, Southern Buff. Pero kahit pa mga Bible Southern sila, Reform sila. Iba na sila doon sa kanilang original. Hindi na rin sila naniniwala doon sa ibang paniniwala ng Ebanghelyo. So mga kapatid, ang new normal ang magtataha sa ating karamdaman, sa ating health, hindi doktor, mga IT. Yun yung nangyayari. So bilang pagsasamay, totoong magkakaroon ng new normal. Ngayon yung sistema ng Diablo, meron akong nakitang na yung suot ng tao, hindi na ganito ang mangyayari sa darating na panahon, kundi lahat ay parang robotic na ang style. Hindi na makikita yung iyong katawan. Mayroon ka ng maskara, parang lahat tayo ay mga astronaut na naglalakaran sa daan. Papasok sa opisina. So, iniisip ko nga, paano yung negosyo yung parlor? Wala nang mga beauty queen. lahat ay naka-plastic. Wala ka nang makikita maganda, gwapo, wala na. Kasi may takip lahat eh. Wala ka nang makikita sexy. Kasi pare-pareho ang suot. So bilang pagdalapat, bilang mga mananampalataya, ano yung dapat nating gawin? Babalik tayo sa basic na command ni Jesus Christ. Go and make disciples of all nations. Kasi yun lamang yung tanging paraan para maging citizen of heaven, para mapabilang doon sa kaharian ng Diyos, sa bahay ng Diyos. Tiyakin natin na talagang tayo ay disipulo ng Panginoon. Katulad ng mga disipulo noong unang siglo. Alam ba ninyo kung anong disipulo noong unang siglo? Hindi sila nagko-compromise. Dapat gano'n din tayo. At habang hinihintay natin yung kanyang muling pagbabalik, kailangan mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Matuto tayo dumamay sa ating kapwa, sapagkat yung pagdamay natin, hindi atin yun, kundi pag-ibig ng Diyos sa mga taong nangangailangan. So yun po yung dapat natin gawin. Tatlo lamang yung nais kong isuggest. Tiyakin mo na ikaw ay disipulo ng Panginoon, na hindi ka basta-basta mag-compromise. Mamuhay ka
bilang isang disipulo at matuto tayong dumamay sa mga nangangailangan. Pangangailangan na yan, marami, pwedeng spiritual, pwedeng material. Kailangan matuto tayo dumamay. Panahon natin ngayon, kunti lamang talaga yun dumadamay, mas madami yung hindi dumadamay. Ang dami kong nagpapakinggan. Panahon ng COVID, parang nagtago lahat ng mga senador. Pero pag sarado ng ABS-CBN, naglabasan lahat. Parang mas mahalaga sa kanila yun. Anyway, ganun po pag mga taong disib. Iba yung kanilang binibigyan halaga. Sana po hindi tayo maging ganun. Maging tunay na disipulo ng Panginoon. John chapter 8, verse 32. Ano nakalagay doon? And you shall know the truth, and the truth shall set you free. At ikaw talaga yung tunay na disipulo ng Panginoon. Sabi sa Hosea chapter 6, verse 4, my people are destroyed for the lack of knowledge. So we need to know the truth. Tayo po yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa mga bagay na po pinahayag sa amin. Ang pandalangin dakilang Diyos, na bawat isa sa amin ay maging handa sa mga bagay na nangyayari sa sanlibutan. Sa gayon, kami po ay hindi malin lang sa mga matatalinong panlilindang ng kaaway. Salamat po, Ama, sapagkat ngayon, meron pa rin kaming sinasandalan na iyong salita. At dito po kami aasa, dito po kami mag-aaral sa ngalan ng Jesus. Okay. Tayo po'y dadako sa ating banal na hapag at ito po ay inumpisa ng ating Panginoon bago siya mapako sa krus. Sana po ay nakapaghanda kayo ng inyong sariling cup at ganoon din na tinapay. Sabi po ni Apostol Pablo ay ito'y tinanggap ko mula sa Panginoon at pinapasa ko naman sa inyo na sa tuwing tayo kakain ng tinapay, aalalahanin natin yung pagkasakit ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, at sa tuwing tayo iinom ng kanyang saro, aalalahanin natin na nabubuo ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan at para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong awitin ang Come to the table of mercy, prepare with the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your soul will be fed. Come at the Lord.
pirasong tinapay na kumakatawan sa katawan ng Panginoon Hesus na nagdulog doon sa Kalbaryo. Bago po natin kainin, atin po sabihin, Panginoon, maraming salamat po sa pagsakop mo, sa parusa dapat sanay sa akin. On the night you were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you lifted it up. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. Mga kapatid, narito po ang simbolo ng Panginoon na tinawag niyang bagong tipan, na sa pamagitan ng kanyang dugo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ating pong itaas at ating sabihin, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Aming Ama, maraming salamat po sa banal na hapag. Ayon pagdalangin dakilang Diyos na manatiling na nanaliwa sa aming alaala ang ginawa mong pagliligtas. Bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. So tayo po ay nagdiriwang ng araw ng mga nanay. At kung wala pong nanay, ay wala rin tayong mga naging anak ng ating nanay. So, ating pong palakpakan ng ating mga nanay. Closing prayer. So, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa biyaya na ipinagdala mo sa amin. Aming pandalangin dakilang Diyos, na bagamat totoong magkakaroon ng mga panibagong tinatawag na normal, ay mas excited kami, Panginoon, sa normal na iyong gagawin sa darating na panahon. Na kung saan kaming lahat maging mamamayan ng langit at sa langit kami maninirahan, magpasawalang hanggan, kasama ka naming Panginoon at Diyos, tagapagligtas. At sa Kanya na makapag-ingat sa inyo para hindi kayo mahulog at makapagatid sa Ama ng walang kapintasan sa pamagitan ni Jesus Cristo ang Panginoon natin. Sumakanyang kapurihan, karangalan at katakilan ng kapangyarihan. Wala pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.